Karong adlaw is our ikapila gani nga encounter nato mga igsoon, ika-62 nga batch sa encounter, okay? So this morning na atay I think more than 40s nga nag-appeal sa encounter nato, encounter retreat with God. Onya ato silang i-welcome as we welcome our 40 kapin. Wala na ako, sorry, wag na ako nakuha ang exact nga pizza, ang number, pero basta 40 sila. Pwede ba manindog ang atong mga delegado sa encounter? Tindog palihog, unya. Atubang mga to sa atong mga kaigsuunan. Yatong palakpakan ng atong mga encounter delegates. Welcome and congratulations, okay? You may now take your seats. And of course, sa tanang mga PCCians nga niya karon ani nga building, unya sa tanang mga PCCians nga naapod karon sa ilahalang panimalay, nagwatch lang sa ato ang live ug sa ato ang live streaming. Welcome everyone. Kabalo ko kung unsa ang buhaton ni Lord sa simbahanan nga ri, mo sab ang buhaton ni Lord nga sa inyong mga panimalay. Just be open and have that heart of expectancy because God only can move to those heart is expectant and to those heart are believing to His word. Amen? Okay, sige. Dito na lang mo patindugon kasi sige mo tindog yung manlingkod na pod. But please, attentively, let us listen and let us kanang be expectant as we listen to the word of the Lord. Ang atong text this morning, ako na siyang palungon, kadaghan na kay kog electric fan din ba? Basig ang ending ani wa nagyud mulupad na gyud ko. Anyway, atong basahon ng ato ang text sa Matthew chapter 13 verses 1 to 9 NIV version. Sige. Matthew chapter 13 verses 1 to 9 New International Version ang akong gikuhaan. Ingon pa dinhi. That same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it. Then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on the rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they have no roots. Others said fell among thorns, which grow up and choked the plants. Still, other seed fell on the good soil, where it produced a crop, 100, 60, or 30 times what was sown. He who has an ear, let him hear. Magpray ta. Ginoo, salamat kay sa imuhang pulong, nga amo Ginoong paghisgutan karong kabuntagon. Dili ni siya pulong sa tawo, Lord. Definitely not. This is your word. And because this is your word, Father God, we will respect your word and receive your word with gladness and faith in our heart. Holy Spirit, we allow you to move and to speak to us in your own special way. Gusto gyud mi, Holy Spirit, nga manguli mi sa among mga panimalay nga balo namo ang among bahin karong kabuntagon gikan sa imong mga pulong. Busa balang espiritu gitugutan kanamo nga magdumala kanamo karon. Ug salamat kayo Dios Amahan pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesus nga imong ihatag ang pangandoy sa among kasing-kasing. In Jesus name. Amen. Og amen. Okay, atong verse very common no. Nguni siya ang sambingay sa mga magtatanom. Okay, so para medyo masabtan yun nato, gusto na ko siya basahon sa Bisaya. Aside from reading our text this morning in English, ato siyang basahon sa Bisaya para masabtan nato as we go along. Kini siya nga sambingay mahitungod sa magpupugas. So ingon pa dinhi sa Bisaya. Niana gihapong adlaw mibiya si Jesus sa balay ug milingkod daplin sa lanaw. Unya tungod sa daghang kaayong mga tao nga mialirong kaniya, misakay siya sa usa ka sakayan. Milingkod siya didto samtang ang mga tao nagtindog sa daplin sa lanaw. Migamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Miingon siya. Okay, atong basahon maayo ha. Miingon siya sa Bisaya.
May usa ka tawo nga miadto sa uma aron magpugas. Sa pagsabot niya sa binhi, adunay nahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipanuka kini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay diyutay naman raman ug dili lalom ang yuta niini. Apan sa pagsubang na sa adlaw, nalawos ang bag-ong nanurok ug kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi dito nahulog sa dapit sa mga tunokong sagbot. Nanubo ang mga tunokong sagbot o gilupig ang mga bag-ong tanom. O ang uban nahulog sa maayong yuta ug namunga. May namunga og balig 100, di mo kabulo sa 100 sa Bisaya. Kapilo kaysa natanom. O ang uban balig 60 kapilo, ang uban balig 30 kapilo. Ang Dios magapanalangin sa iyahang pulong. Okay, let us proceed. Dinhi kani siya nga sambingay actually daghan na kay atang nadungog ani. Ang uban siguro ani medyo naanad na ba nga mao na siya ang iyahang kahulugan. Pero karon kabuntagon na sayod ko nga ang Ginoo siguro pari-pareho lang gyud gihapon ang iyang ipadayag kanato. Pero pagpukaw ni siya alang kanatong tanan. Kay nasayod bang gud si Lord ba? As we go along with our Christian journey, dili malikayan ba nga naagay mga panahon sa atong kinabuhi nga bation tag kaluya, bation tag discouragement, bation ta og ganing murag ni pundo na lang ta, murag na stuck up ta, murag ni ungot ta. Munang gusto si Lord nga sa kanunay pukawon ta. Kaya gusto man sa Ginoo mag-move forward ta. Nya buhi ta nga mga tao nga mag-alagad nga naha kaniya. No kani siya nga sambingay, ako na siya gikuhaan og titulo, yang title niya, What kind of soil or what kind of person are you? Kay kani ba kung upat ka klase dinhi nga yuta, nagisgot ni siya sa upat pud ka klase nga tao nga posible naa sa atong sulod sa simbahanan karon o kung wala man og galing maybe naa sa gawas nga dapat nato silang sultihan. Kita nga nakasayod niini. So ang titulo sa ato ang study karon, what kind of soil or what kind of person are you? Question mark siya. Kay lagi, this morning as we go along listening to the word of the Lord, let us also try to evaluate. Ato pong i-check, i-evaluate atong sarili. Bitaw no, unsa man kung klase nga yuta? Or it could be unsa man kung klase nga tawo? O unsa naman akong status karon? Taod-taod naman ko dangalagad. Asa na kaha ko dapit dinhi? Sumala sa atong pagahisgutan. Okay, di ta maglangay. Ang farmer nga gisgutan diri ang magpupugas kung atong basahon ni siya nga text, nagisgut ni siya actually at first kay Lord. No? Kay si Lord magyud ang first planter sa atong kinabuhi. Siya magyud ang unang nagtanom og binhi sa atong kinabuhi. Kani ato wala man tay kabangkaagan unsa ang pag-alagad. Kani ato wala man ta kabalo kinsa si Lord. Though consciously siguro or subconsciously, nati ginagmay nga ideya kay ginasulti man sa atong mga katigulangan nga kita gihimo sa Ginoo, kini mga butang sa atong palibot hinimuan sa Ginoo, pero personally wala gyud tay klaro nga kabangkaagan o kahibalo kinsa gyud si Lord sa atong kinabuhi. So kini siya nga sambingay nagsugod ni siya pagpahinumdom kanato ba? Nga ang Ginoo kani adto bisan hangtod karon magpupugas siya og binhi. Farmer siya, bagatanom siya. And until now, wala pa ginahuman si Lord og tanom og binhi sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Because not everyone is responsing. Dili tanang mga tao nga nakadungog sa iyang pulong, naga-response according to what God desires from them. That's why until now, God is still planting His seed to the people around the world. Nya, unsa man nga klase nga mga tawo ang gitamnan ni Lord. Kita kanhi recipient ta. Pero unya natay buhaton nga twist ha. Kita kanhi recipient ta, maybe so until now recipient gihapon ta sa binhi ang ginatanom ni Lord sa atong kinabuhi. Nya kana siya mga binhi dili tanan natanom sa mga tawo nga ang kansang kasing-kasing maayo ug andam mo dawat niini.
Kay makasabot man ta, makasayod man ta, even kita mismo, makabalo man ta kung kanang tawhana, or kita mismo, kita na lang jud. Nahimo batang maayo nga yuta, nga gitamnan ni Lord sa atong kasing-kasing. Kay kung maayo ta nga yuta, magmanifest man ang bunga. Naamang gibunga, di ba? Atong gibasa sa later part na nga, kung maayo nga yuta, mag-multiply ang seed nga gitanom, ang bini nga gitanom, 100 folds, 60 folds, 30 times. Muna nga kita mismo maka-evaluate ta, am I growing? Nanurok ba ko? Nitubo ba ko? So muna siya partly. So ang mga pipila ka pangutana nga atong tubagon as we go along with our study this morning. Pero pagsugod ato ng isa-isahon, no? Atong isa-isahon pag maayo para maka-check ta sa atong kagalingon this morning, ayaw i-check ang imong katapad. Let him evaluate, let him assess himself or herself. Karon mahimo sa atang self-centered for this now. Okay? Naiupat ka klase din hingayuta. Ang uban nga study, kay nag-try kong study sa uban po nga mga komentaryo, ingon sila, kani daw siya nga sambingay, nagisgot siya may tungod sa upat ka klaseng yuta or upat ka klaseng tao o ilang kasing-kasing o kung sa ilang response sa gihimo ni Lord sa ilang kinabuhi. So ato na lang siyang i-shortcut. Sumala sa atong title, pangutana, what kind of soil/person are you? Unsa katang klase nga yuta, no? Atong sugdan. Sa atong gibasa kaganiha, sa Matthew chapter 13, verses 1 to 8, pagsugod si Jesus, naghimo siya og mga pagtulunan sa mga tao nga punay og uban-uban niya. Muto nakita niya nga, anang sayong kabuntagon, daghan kay mga tao nga gaduol sa iya, niya gauban-uban bisag asa siya. Muto nangita siya dapit nga komportable siya, nisakay siya baruto, nga duol lang pud actually sa lapyahan. Nilingkod siya dito, unya, nag-istorya siya og sambingay. O dini sa sambingay, nagisgod siya upat ka klase nga yuta, o upat ka klase nga tao, o ang ilang response sa dihang nakadungog sila sa pulong sa Ginoo. Ang number 1 din hinag-ingon. Ang una sa verse 4, sa dihang ang farmer o ang Ginoo, nagsabuwag sa ihang pulong, ang unang binhi, naadto-ngadto sa wayside. Ang pulong, yung Panginoon nga, naay mga tao karon nga daghan kay mga tao karon nga sa dihang pagwali, pagsabuwag sa pulong sa Ginoo or sa binhi, ang ilahang posisyon, ang ilang kahimtang, naa sila sa wayside, nasa daplin sa karsada. Kini nga mga tao, kaning klase nga mga yuta or tao, ang buti pasabot ani sa verse 4, some fell along the path and the birds came and ate it up. Ingani ang sitwasyon. Sa dihang adunay binhi, pagtanong kag scatter di man ang binhi. Ang uban nga mga binhi, miadto gadto sa wayside or path, daplin sa dalan. Unya ang kahimtang ani mga binhi nga naa sa wayside, nasa daplin sa dalan, igo ra sila dadto na nabutang. Unya, adunay mga langgam nga naglupad-lupad, unya, gituhik sila, gikuha tong binhi, gikuha tong liso, nga gitanom sa magpupugas. Now, unsa may buti pasabot ana sa atuang generation, sa atuang panahon karon? Daw sama ni siya ba nga, sa atong panahon karon, ang pulong sa Ginoo, libre pagyud kayo iwali. Gawa siguro sa mga nasod gyud nga kanang gitawag sila ba nga kanang communist country, gitawag sila nga nabilong sila sa 1040 window wherein ginabawal gyud ang pulong sa Ginoo. Dili gyud pwede siya i-broadcast. Pero dinhi sa Pilipinas libre kaayo ta. Bisag asa lang gud makadungog kag mga pagwali. Makadungog ka sa TV, makadungog ka sa radio, makatungog po ka sa mga tao sa gawas. No? So dinha, imong makita ba nga, samtang ang pulong sa Ginoo ginawali,
Naaday mga pipila ka tao nga ang ilang kinabuhi, ang ilang posisyon, ang ilang heart condition is just like a wayside or pathside. Meaning, ang ilang kasing-kasing murabag simply means no focus. So kini daing wayside or pathside nga mga tao, ang ilang response sa mga pulong nga ilang madungog, wala sila'y L. Sa man ang walay L, walay labot. Mga Gen Z man ang mga term, no? So, kini di ay binhi nga natanom nga na diha sa daplin sa kalsada, nya gituhik lang, gikuha lang sa langgam. So, wala gid siya napusli. Igura siya gitanom, wala gid siya pulos. Unsa man ang kahimtang ani sa atuang terminology or sa atong kahimtang, isip tao. Daghan kaig mga opportunity nga ang word ni Lord ginasabwag. Daghan kaig mga panahon nga ang pulong sa Ginoo libre ginasulti. Kana lang ko gato mamagpalingki, no, nagapamalingki man mo sa atong wet market, sa atong dry market. Nay mga tao din haba nga mabless gyud ko kay sa ilang kinabuhi ba. Pero sorry lang gyud dili gyud ko gikan pagsugod ngadto pagtapos nga motindog jud ko maminaw sa ilahang tibuok nga mensahe. Punagi mga young people din nga boldly gyud, bold isog gyud kay sila mo declare sa word ni Lord. Wala sila ko kaulaw ba nga bisag asa lang nga dapit diya sa may isdaan, diya sa may kanang nay mga lamasan o diya sa gawa sa karsada. Gawali gyud sila, gasulti sila unsa ang plano sa Ginoo, unsa ang pulong sa Ginoo, unsa ang katuyuan sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Diha mismo kung observant ta ba, kung gabantay gud ganita, tinuod kayo ang intensyon sa mga magwawali nga mo share sa pulong sa Ginoo. But if you try to look around sa mga tao gani sa palibot sa palengke, wala sila'y wala sila'y pakialam, wala sila'y labot. Di nga ginatagaag bili. In fact, there was one time ba kay na-timingan po to nga nagpalit kog mga prutas unya ang nagwali naragid sa akong likod. Moto nga nag-spend kog mga pila lang gud ka minutos mitindog ko. Unya gipaminaw nako tong batanon nga nagwali. Nagisgot siya mitungod sa kamatayon. Nga paguman sa tao nga mamatay duha iyang destinasyon, langit ug impyerno. So gipaminaw gyud nako siya kay gusto ko nga kanang of course mo support sa iyahang gihimo. Pero sa dihang naglingi ko sa mga palibot na ako, sa mga tao sa akong palibot, wala gyud ko. Siguro na isa, duha, di lang po ko mahimong judgmental ka, di man gyud ako natutukan tanan. Pero minority lang gyud sa mga tao ga-spend or gahatag og time to pause for a while and listen to the word of the Lord. So from there, kung imong tan-awon, kanang mga tao din ba, wayside din na sila nga mga tao. Nga ang binhi, ang pulong sa Ginoo, yes, gitanom, pero wala sila'y focus. Wala sila'y labot. Especially na katong, namago na sila'y sibot, kapangay sila offering. Ako gahatag, jud ko. Wala ko ga-question nga nung usaon na nila ang kwarta din ha. Basta para sa ako, nagplant ko og seed. Pudaghang mga tao, wala po'y Ilang huna-huna, napo ko'y babae na dunggan, siya ay gapangwartara na sila. No, kung dili ka convinced sa word, ayun na nagkuminto. Kaya wala man ka nasayod. Unsa gyud ang katuyuan ni Lord nga nung gigamit na sila din ha. Pero klaro kay siya ba nga picture ba? Unsa nga mga binhi ang gitamnan ana mga tawo nga gawali. Binhi nga naalang yun sa dalan. Nga pagligid sa pila ka minuto or segundo man, mawara po na siya kay wala man gitagaan og focus. So meaning, ang una di ay nga kasing-kasing o klase nga tao, nga kanaganing dili maghatag og bili sa mga pulong sa Ginoo, muna sila ang mga wayside. Mga tao ba nga ang binhi, gitanom kadali, pero wala sila nagdawat gyud sa pulong sa Ginoo. Ya sayang no? Kay nga bayang pulong sa Ginoo, my word will not return to me void, but it shall accomplish to what I desire.
The moment God used somebody to speak His word, kanang pulo nga iyang gipasulti nga to sa tao nga iyang gigamit, dili na actually dapat mo balik sa iyang nga walay pulos. Mamuhat na siya sumala sa kabubuton o plano ni Lord anang mga tawhana unta. Apan sad to know, tungod kay nay mga tao nga wala gid sila focus sa word ni Lord. Wala sila gahatag og bili. Muna siyang usa ka tao. Ang unang tao nga gidescribe dinhi sa sambingay, wayside or pathside or pathway. Mga tao nga okay, naminaw sa pulong sa Ginoo but never even spend single second to pause for a while and listen to the word of God. Meaning they have no focus. So ang wayside di ay meaning ang heart ana no focus. Number 2, ang sa ikaduha diha nga yuta, ay atong balikon di ay. Ang birds nga gisgutan dinhi nga ni-snatch sa seed, di ba na may the birds, ni padari, some fell along the path and the birds came and ate it up. Now, ang birds nga gisgutan dinhi, it typifies the devil or Satan. Kay ang trabaho lang yun ni Satan, ginakawat, ginakuha, ginablakihan niya o ginapugngan niya ang pulong sa Ginoo nga mo penetrate sa heart sa usa ka tawo. So ang birds dinhi naghisgot siya sa trabaho ni Satanas sa ginakuha lang gyud niya ang pulong. Nga ang pulong unta supposed to be ma-germinate unya motubo sa tong kasing-kasing unya makapahimulos ta tungod kay wala man tayo focus, ang yawa ang nakapahimulos. That's it. Number 2, stony or hard, di ba? Verse 5, nag-ingon dinhi. Some fell on rocky place where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Kung ang wayside kaganiha, ang klase sa kasing-kasing nga walay focus, kaning stony or hard, kini ang klase sa kasing-kasing nga lack of focus. Nagdiferensya, di ba? Paganihan, no focus, wala gyud. Wag gyud kay makuha, kay wa man gyud sa iyang buot. Pero kaning stony or hard nga soil or heart of a person, actually, naka-receive siya sa word. Kani nga man din some fell on rocky place where it did not have much soil. So meaning, naagyud siya actually yuta. Nya kabalo man ta sa nature gyud sa kanang binhi. Basta naalang gyud yuta, naagyud na siya posibilidad nga motubo. Nya dinhi ang sambingay nag-ingon man, it sprang up quickly. Meaning mitubo gyud. Because the soil was shallow. Bubo laman da kanang taphaw raman ang yuta, gamay raman ang yuta. Pero bisan pa nitubo ang binhi. Apan, yung pa dinhi but when the sun came up, mitaas ang adlaw, yung pa dinhi the plants were scorched. Meaning, sa dihang misilang ang adlaw niya, init kaayo, labi na siya alas 11, alas 12, alauna, alas 2. Ang tanom nga ni tubo na unta siya, nalaya. Tungod kay wala sila'y lalom nga gamot. And they withered because they had no root. Now, kinsa og unsa maning klase nga tao, kining stony and hard, there are those who are lack of focus. Kulang. Pero meron, naghatag sila gamay nga attention sa word. Damay mga nga tao. Probag out of curiosity. Siguro out of ka na, usa ka ilang gihimo, usa ka ning ginayaw-yaw nila. So, maminaw sila. And of course, na yung mga pipila diya sa mga pulo nga, ganahan sila. Na may mga tao, di ba kita mismo na may mga time, nga ganahan ta sa word, kay murabag niigo sa ato ang mga sitwasyon. Putungod kay dili kayo ta focus, na-impress lang ta for a while, kadali lang murag atong gidawat siya nga, okay, tama bitaw no? Pero wala gid nato siya gipadulot sa atong kinasuluran.
Nagpasabot ang atong kasing-kasing without us knowing it. Ang situation din sa atong kasing-kasing is stony, meaning batuon unya gahi. Kaya ang gahi di ay nga kasing-kasing by nature. Ako plantita man po ko sa balay, no? Ako man gyud siya makompara gyud unsa gyud ang kahimtang sa tanong kung kintahay pure or tibuok bayuta diha imong gibutang or naay mga bato-bato. No, pareho gyud sila motubo actually, pero dili gyud mo dugay ang daghan og bato. Kadili man dito makagamot kaayo ang tanom. Nya bisan sa ako mismo nakasabot ko ba nga ay ingon ani ang sitwasyon sa tanom kay ako ra man gud siyang gipasagdan. Unta to kay pagkabalo na ko nga mas daghan ang bato, giri-plant na ko siya. Ako siya gibutang ngadto sa bag-unta nga tamnanan niya, nga mas daghan gyud unta ang yuta. Pero ang kasagaran, ato man kung ginabaliwala, ingon ana pod ang kahimtang sa ubang mga tao nga di nilang kasing-kasing batuon. Nakadungog sila sa pulong sa Ginoo, siguro somehow na bless sila, pero wala kay nagipagamot sa ilang kasing-kasing kay mas nagpasulabi gyud ang ilahang man-made principle. Many people thought that they are smart enough to run their own lives. Muni siya ang mga tao, klase nga mga tao nga stony ug hard. Kana bang I have to do it my way. Mudiskarte kog ako. Kaya ra nako ni. Pero tungod kay iyahang kasing-kasing, iyahang gisaligan, pagligid sa mga panahon, ingon pa dinhi, the sun came up and the plant were scorched and they withered because they have no root. They had no roots. Unsa maning sun? Unsa maning adlaw? Nga musilang. Di ba kita? Whether we like it or not, basta dili lang gyud ulan, musilang gyud ang adlaw. Kay part man na sa plan ni Lord, from the rising of the sun to the going down. So di na to kontrolado, hay kainit oy danta dula tay adlaw karon oy, dili gyud na pwede kay mao naman gyud ang programa ni Lord. Na unsa man ang representasyon sa sun dinhi. Ang sun, it could represent usahay mga problema. Ang sun ba? Sa tao nga bahin, usay mga challenges sa kinabuhi. Or it could be a bad situations. Or it could be a challenges along the way that is very hard for us to handle it. Kanya kung dili ta nakagamot sa pulong sa Ginoo, eventually we will be discouraged. Try to look at your life daw. Let's look back ba mag-look back ta. Kasi ako nag-look back man ko. Katong panahon nga dili pa gyud ko ingon ana ka mature. Di pa kay ko nagahatag og bili sa word ni Lord. Moadto lang kog simbahan, yes, kay mura bag require ba kay lagi Christian. Pero wala jud ko'y self-study, wala jud ko'y ako ang kaugaling nga pagtuki sa pulong sa Ginoo, pag-pray, wala jud ko ana. Basta kay moadto lang kog church every Sunday kay para sa kuha, alay kung di ko moadto Domingo, murag lain man kay the whole week kung wala ka nakasimba, murag lain man imong kinabuhi. Kana ang akong ginarason. Pero personally wala jud ko gahimog personal study, wala jud ko gabasa sa word ni Lord, wala jud ko kaugalingon ako nga meditation or devotion. Tuod man nahimo kong Kristohanon for so many years. Pero akong nakita katong mga panahon nga wala jud ko'y klaro nga tutok sa pulong sa Ginoo. Unya ang akong pagpaningkamot ako lang kay feeling nako basta maningkamot panalanginan ni Lord kay lagi atong giniingon lihok tawo kay tabangan ka ni Lord. Nabay verse ana sa Bible? Nganingon ang Ginoo nga lihok tawo kay tabangan ka ni Lord. Nabatay nabasa na nga verse taas ang kamot sa nakabasa ana. Tungod ang kamatuoran, wala nag-ingon ang Biblia nga lihok tawo. Ang gingon sa Biblia nasa Proverbs 3, 5, and 6. Sabi ingon niya sa Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will crown your efforts with success. So ang Biblia, klaro kay nag-ingon, di ta mo lihok. Yes, mulihok kita eventually kay dapat man gyud natay bahin. Pero dili buti pasabot nga kita lay magbuot-buot og lihok.
Katabangan ta ni Lord. Dili dapat maguna ta niya si Lord, mutamla na lang siya or mo-approve na lang siya. No. Ang proseso dapat, musalig ta una sa Ginoo. Atong ilhon una si Lord. Meaning mag-ampo ta sa iya, mga tagkaalam, Lord, gusto ko mo trabaho, kini akong gi-applyan nga trabaho, tama ba ni Lord? No, kumingan sa Lord, go. Naasay ka ng confirmation, go. Kaya ang verse 6 nagingon, and God will crown our efforts with success. So sa akong pag-alagad kani adto murag ako lang ba? Muto nga pag-abot sa panahon nga naay mga problema when the sun came up. Daghan gyud nga beses nga na-discourage ko. Daghan nga beses nga makaingon ko I am in backsliding condition. No wonder nga nahimo kong Christian at the age of 9. Kaya magitong turning point na ko. Gihalad ko, nakasabot ko nga dawaton si Jesus as my Lord and Savior. Pero gikan ko 9 years old, nag-college na lang ko, pero wadyo ko nakita nga dagko o kahibulungang bunga sa akong pag-alagad. Kaya ito, ang akong klase sa kasing-kasig, gahi o batuon. Wala nakagamot ang pulong sa Ginoo. Lack of focus. Muna siyang stony heart. Muna nga, unya atong sabton, unsa dapat atong buhaton para ma-overcome nato ang atong mga situations. Okay? So muna siya ang stony and hard. Kung ang wayside, no focus. Kung ang stony or / hard nga soil, lack of focus. Ang ikatulo, mo ni siya, thorny. Verse 7 nagingon, others seed fell among the thorns, which grow up and choked the plants. Usay, maka-excite ba kayo sa word nga, which grow up? Mitubo ang binhi. Pero pag sumpay ni mo basa, it choked the plants, meaning gituok. O sa may buti pasabot aning thorny nga ground, or thorny heart, or thorny soil, or thorny person. Kaning thorny nga, kanang nga kasing-kasing o tao, actually kini siya mga tao, mo sila mga tao nga double standard person. Kaganihan, no focus nga person, ikatulo, lack of focus nga person, kaning ikatulo pod, ay kaduha day, ikatulo pod, double standard person. Sa unsa nga nahimo siyang double standard person, atong basahon ha. Take note, this verse said, others seed fell among the thorns, which grow up and choked the plants. So let us try to understand that this verse said, the seed grow up. Mitubo gid ang binhi. Nat mitubo ang lisong nga gitanom ngadto sa mamumugas. So meaning, makaingon ta ba nga, arang-arang gid ning yutaa kay mitubo gud ang binhi. Arang-arang gid siya. Kaya lang along the way, mitubo tuod ang binhi niya, pero wala siya kabantay nga naaday mga sagbot nga mitubo sabay niya. So meaning, supposed to be ang yuta unta nga para lang sa iya ha, ang mineral nga para lang unta sa iya ha, tungod kay wa niya na bantay nga naapo di ay nag-apil-apil nga sagbot didto, na distribute ang mineral o vitamina sa yuta nga supposed to be, siya lang untay mo consume. Ya, nagsabay og tubo, nagsabay og kadako, ya tungod kay mas paspas mo konsumo ang sagbot, pag abot sa panahon, mitambok ang sagbot, mipayat gyud ang binhi. Nya ang pinaka-worst pag yun, gituok ang binhi nga maayo. Unsa may buti pasabot ana sa kasing-kasing sa mga tao karon. Kung double standard siya nga kasing-kasing, unsa may buti pasabot. Daghan kay nga mga Kristohanon karon ba nga, sa tinuod lang in fairness, tinuod gud kay sila mag-alagad.
Tinud-anay gud kay sila mag-alagad sa Ginoo kay nakasabot sila nga ang pag-alagad importante. Nining kinabuhi kung wala ang Ginoo, we are nothing, we are useless. Nga sa ilang journey as Christian, wala nila mabantay ba? Nga sa ilang pag-alaga di ay, ang kansang kainit kanhi ba? Katong grabe gani nga, kanang kainit, paghigugma sa Ginoo. Nga at first, ilang na siya natian, pagsugod nila og alagad. Tungod kay busy na kaay sila sa ubang mga butang, nga gi-open ni Lord para sa ilaha or para sa atua, na divert or na divide ang atong attention. Atong i-simplify. Daghan kay mga Kristohanon karon. Tungod kay matinud-anon sila nga nag-alagad. Gi-bless gyud sila ni Lord. Kaya ang Ginoo mo panalangin bang gyud ba basta magmatinud-anon ta nga mag-alagad? Kay saad man niya, di ba? You will prosper. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. And God is bound to His word. Kay saad man niya nga panalanginan ta along the way, as we served Him, panalanginan gyud ta ni Lord. Ya tungod sa kagrabe nga panalangin ni Lord ba, overflowing kayo ang blessing ni Lord ba, open heaven kayo ang blessing ni Lord ba. Ya samtang nag-alagad ta sa Ginoo tungod kay nag-alagad man gyud ta tinuod, ang blessing po ni Lord is working alongside with us. Grabe po ang blessing ni Lord. Pero wala ta kabantay along the way. Ang blessing nga gi-allow ni Lord nga atong i-enjoy, usahay mas natagaan nato og bili kaysa iyaha. Muni siya na-choke ta ba? Na-overlap ta ba? Na-overwhelm ta sa blessing ni Lord. Actually, na-share ni one time ni Pastor Ding sa iyang preaching ba. Na ako'y friend katong nahimo kong part sa kanang missionary ni Pastor Ben o ni Pastor Efred. Puro na ko siya magsuon, mga pastor. So niya, gi-assign ko primero sa Santo Niño. Before ko sa Santo Niño, sa General Santos ko. Dito sa General Santos City, ang akong trabaho gud young people, jud ko, gi-assign ko ni Pastor sa young people. Pero, dili gud gahapon ko ingon nga kanang inclusive in the box ko sa youth. Pwede gud gahapon ko sa uban nga mga members. Nang ako'y nasuod ba nga kanang minyo, nya primero struggling gud kay ilahang kahimtang, grabe gud kalisod. Nya madiskarte man gud siya, grabe siya magplano og business ba. Nya tuod man tungod kay at first grabe gud siya ka matinud-anon. Mayon kag prayer grabe gud siya gini maguna, mas una pa sa amuha kung naay mga prayer times. Kung naay mga visitation, siya gini manghagad sa amuha. Ako'y mag-arkila basta kay maguban lang ta. Nya kung naay mga kanang winning souls ba, grabe gud siya mag-win, grabe siya mag-invite. So tuod man tungod kay nakita ni Lord ang iyang sincerity, iyang enthusiasm, iyang involvement sa church. Wala gid ba ya magdugay? 3 years lang man ko sa Jensen, mga almost second year, mga 1.5 year pa lang ko, gi-prosper gid ni Lord ang akong igsuon. Grabe, leap and bound. Ang iya kong tindahan, pirmero nga isa pa lang rice, iyang tinda, rice and corn buy and sell, natulog ko dahil ang pwesto. Grabe, overflowing jud kaayo. Daghan kay sagsakyanan. Tulo iyang anak, puro lalaki. At tungod sa grabe nga blessing ni Lord sa iya, nagud gihapon siya sa church at first. Pero kadugayan kay daghan naman siya mga transaksyon. Muana na lang siya, pastor, ang akong anak mo simba karon. Ako lang gipadala akong tithes ug offering. Tuod man overwhelming ang tithes ug offering. Yung mo support gid siya kay pastor. Nami mga big events sa church, grabe gud siya. Halos siya pwede niya gastuhon tanan. Pagligid sa panahon. Kay grabe man kay gi-open ni Lord nga blessing sa iya ha. Nakalimot na siya. Nga even her tithes and offering wala na. Amo siyang ginabisita, sister. Basig nakalimot ka ha. God giveth, God can take it away. Lagi pastor, Muto, there was one time, nagkasakit siya, gipray na mo, naayo siya, nasimba siya for a while, pero taod-taod yun, wa na yun siya nibalik. Kabalo ka ang sinitabo sa iya, ha? Tungod sa iyang grabe kay nga business, confident na kaya siya mag-issue cheque. Sige siya issue cheque. Mutungon na estafa siya.
Daghan na kay di na yun niya maapas pa ang iyang mga utang, na priso siya. Sa diyang amo siyang gibisita sa prisuhan, ningon siya, Pastor, sige siya gihilak. Ako karong na nakumpara ba? Mas nindot tong mga panahon nga gaapas ko og kwarta kay duol ko sa Ginoo. Kaysa karon nga niagi ko sa sitwasyon nga grabe ang panalangin, pero nakalimtan nako siya. Pastor, gusto ko mo balik pag-alagad kay Lord. Sige siya gihilak. Of course, kami kay mga alagad man sa Ginoo, amo siyang ginadasig, sister, hangtod buhi pata nagipag-asa. It's up to you. So, unsang siyang klase nga tao? Sumala sa kanang sambingay nga atong gihisgutan din ni thorny person. Sa dihang nadawatan niya ang pulong sa Ginoo, she received the word of the Lord full of excitement and enthusiasm, and she even engaged herself to all the works of the Lord. Apan wala siya kabantay ba nga along the way sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Tungod kay nalipay man si Lord sa iya, kay malipay man gyud si Lord sa tuay soon. Basta mga lagad ta, tinud-anay ta nga mga alagad sa Ginoo, bisag di ko ta mo ampog panalangin, ihatag na ni Lord. Kay part na siya sa iyang promise sa tuay. Pero kaya lang magbantay ta. Kay blessing could be a trap. Nga di ta makatuhoy sa pag-alagad sa Ginoo. Muna siya ang mga thorny person. They receive the word. Their heart is pure. Their heart is hunger before the Lord. Apan sa dihang giabrihan sa Ginoo ang panalangin, kasi Lord man gyud ang muhatag og panalangin, na-choke sila sa panalangin. Now, ang mga plans diri nga nituok sa usa ka tawo, sa usa ka Kristohanon, dili na siya naghisgot pod sa panalangin. Pwede pod maghisgot ni siya sa problema. Mga challenges along the way. Kay ang problema man gud is our check and balance. Ginatugot sa Ginoo ang problema nga moabot sa atong kinabuhi para ikureher ta, i-check ta. Kay base unyag na overwhelm na kaita ba sa goodness ni Lord. Di ta kabantay ba nga nata sa compromising situation. Munang usay i-allow ni Lord nga naay mga conflict, naay mga problema, naay mga hagit, naay mga kawaladon, kay gusto si Lord nga kanunay ta in line sa iyang path. Di siya gusto nga matuok ta sa problema, di pud gusto si Lord nga ma-overwhelm kay ta sa panalangin. Kaya ang thorny man gud dinhi nagisgud siya both blessing and kanang problem. Nga kaya whichever is which, kinahanglan magmaigmat gyud ta, magbantay gyud ta. Along the way sa atong pag-alagad, kung unsa atong mga nadawatan, blessing man na siya og problema, let us pause for a while and ask the Lord, unsa man ni siya Lord nga panalangin? Unsa man ni Lord nga problema? Lord, kung unsa man ning imong gihatag gitugot sa ako, gusto ko mo grow ani Lord, di ko gusto nga muungot noon ko tungod kay naaning mga butanga. Daghang panahon nga kami ni Pastor Ding ni agay po di grabe nga problema sa amo ang leadership. Niagay po mi grabe nga panalangin sa among leadership. Musugod ko sa amo ang problema sa leadership. Sa panahon nga nagaproblema mi, wala gyud na mo gi-question si Lord, nganong nagproblema mi? Ang among pangutana mao ni siya, Lord, kay imo ni siyang gitugot, unsa may lesson out of it? Kami ba ang dapat mo change? Nabay dapat pag-uhon sa among batasan? Nabay dapat pag-uhon sa among mga pamaagi? Nabay dapat bag-uhon sa among mga kinabuhi? Wala na mo gi-question si Lord nga naay problema kay dagtuo mi, ang problema naagyo na siya katuyuan. Dili na siya muguba nato, mo purma na nato. Now panalangin niagi po mi grabe kay nga blessing. Grabe jud nga wow. Kanang gingon ni Hani ba nga nakay panalangin karon. Unya halos katunga pa lang imong nagasto na napoy grabe nga panalangin. Niagi sad mi ana. Pero kabalo mo sa gihimo na mo ni Hani, gistoryahan gyud namo ni siya. Gilingkuran gyud namo han. The blessings of the Lord is overwhelming. Grabe jud. Pero yung pa si Hani, Han, gamay lang kay nga panalangin, ikumpara ba sa giandam ni Lord nga daghan pa nga panalangin. Dili ta matrap ani. So what we did? Sa daghan kayong panalangin nga gihatag ni Lord sa amua,
Nga halos every week gug ko ga deposit kay grabe jud ang blessing ni Lord. Pero kabulo ka ang sigingon ni Hani sa kuha. Nga niun po kung dayon without any second thought. Ato nang ihatag sa church para masugdan ang atong simbahan nga atong gidamgo. So outright, pagingon niya nga, i-withdraw nahan. Na ihatag na tanan sa simbahan. Withdraw tanan. Nibilin lang ko kanang tanagang iyahang kanang minimum amount ba nga, ga-require nga dapat mo gyud na siya padili gyud ma-close sa imong account. Hatag tanan. Unya kay wala pa man gyud mi makontento kay amo nakita gamay ra man ang naabtan sa atong gihataghan. Nangutang mi. At first ko ngano mangutang man tahan nga pwede ra man siguro dili makapaabot man siguro ang trabaho sa Ginoo nya kay permanente naman. Push naman ang trabaho diri. Tuloy-tuloy naman ang trabaho sa simbahan. Unya kulang man gyud ang finances. Nangutang mi. Wala na mo gipabayad ang church. Kami ang nagbayad. For so many times we did it. Kabulo kung sila rason namo nang gihimo na mo na kay di mi gusto matrap sa panalangin nga gihatag ni Lord sa among kinabuhi. Because giving is an antidote of greediness. Kulbaan man gud mi tungod sa kagrabe nga panalangin ba overwhelming blessing ni Lord. Ba sige magiging greedy mi ba nga mo kumkum na lang mi. Nya mo binakasagaran ang trap sa yawa sa mga man of God, mga pastors. Sumaayon na lang gud galing kay ang Ginoo maluluyon kay sa among kinabuhi. Sigihan naton ning ihatag kay Lord. Niabot mi sa point that we are thorny. We are blessed. We have also our share of problems. But God help us to overcome it all. Muna siya ang thorny. Let's go to the last soil or last person. Ating i-review ha. Number 1, sa ito, wayside, meaning no focus. Hard or stony, meaning lack of focus. Thorny means double standard person. Duha-duha ba? Kana bang Kristohanon ka? Tapos, dili po diyawanon. Oy, di po kumudawatan ng word. Kana bang Kristohanon ka, pero na mga time nga kalibutanon pod ka. Nya diha gyud ang tinud nga test, asa gyud ka mag-prevail. Kay i-test man gyud ta ni Lord igsoon, i-test gyud ta niya. Kung usa gyud ang klase nga person. That's why kung overwhelming ang blessing, yes, magpasalamat ta, pero magiging cautious pud ta. Kay dili ta ng panalangin nga gihatag ni Lord imuha. Dili ta ng panalangin nga gihatag ni Lord sa atua. Mas daghan din na sa Ginoo. Muna nga, sa daghan kaayo nga gihatag ni Lord nga panalangin sa mo, gihabalik na mo sa Ginoo, kabulo ka ang sa gihatag ni Lord sa mo, isip bugti, tungod kay nagmatinud-anon mi. Kabalo ba kasi pastoring 65 years old na ako mag-60 na? Pero sige mig pa-check up, wala gid may maintenance. Wala may maintenance para sa dugo kay ma-high blood. Diabetes kay diabetic. For creatinine kay taas ang kriya. Wala mi anang butanga igsuon nga naman. Kay nakaplaga na mo ang sikreto. Nakasabot mi unsay dapat namong buhaton. Ingon na ani ra di ay i-spare mi ni Lord. Sa mga butang supposed to be sa among edad, amo nang masinatian. That's why God is so good. Atong palakpakan si Lord. Number 4, wayside, hard, or stony. Number 3 is thorny. Diri nang very exciting. Kaya diri mangod ang promise of blessing. Number 4, good soil or good person. Gwapo ang heart sa ani nga person. Yung pa din still other fell on good soil where it produced a crop 100, 60, 30 times what was sown. He who has an ears, let him hear. Good
person, good soil, good heart, good responses. So may nga good soil, meaning kini siya ang klase nga mga tao ba? Nga uhaw sila kanunay sa pulong sa Ginoo. Uhaw sila makakaton. Ang ilang mga responses ba sa mga butang nga nagakahitabo sa ilang kinabuhi is very positive. Bisan gud og problema, pasalamatan nila kay kabalo sila kanang problema nga gitugot sa Ginoo na siya precious lesson. Na siya purpose. Kani mga tao nga mga good ang ilang heart, parihara man na sa tuwa pod. Magka-problema gihapon. Bugat og dagko pod gihapon ang problema. Kay ginatugot man gyud ni Lord para i-evaluate ta. Pero unsay nakalahi sa good person, right ang iyang attitude. Right ang iyang disposition sa kinabuhi. Kung naay adlaw problema nga mo silang, dili siya ma-discourage, dili siya makuratan. Dili siya mahadlok. Dili siya moingawa na pag-asa ang tanan. Hinunuha mingon siya, sige pa Lord, usa na mga problema ha, pero tabangi lang ko Lord. Ana lang man na siya. Dili man ta makaingon nga nining kinabuhi kay Kristohanon taga-alagad ta, exempted na ta sa problema, no. Nagihapon. Kaya hangtod na apatan nining kalibutan nga puno kaayo sa kasakit, yun na payawa nga magsurang-surang nato, nga dili gusto mo tuhoy ta sa atong pag-alagad, naagi mga challenges along the way. Pero kung maayo ang atong kasing-kasing, maayo ta nga yuta nga tamnan sa pulong sa Ginoo, sige Lord, sige pa Lord. Pero at the back of it, yung kita, pero tabangi ko Lord. My confidence and faith is in you because without you, I can do nothing. I cannot solve it alone, Lord. That's the good soil. Ya kung maayo ang ato ang kasing-kasing, maayo ta nga tawo, makita na kay mamunga gyud ta. Nagi manifestation of fruits. Muna nga pa ang Biblia, 100-fold. Naga-multiply. Meaning sa dihang tamnan, mutubo, ya mag-multiply siya into 100-fold. 60-fold, 30-folds. Na gusto ko di mo matrap ani nga idea ha, kaya sa mong mag-focus ta. Kami nga panalangin lang yun, kanang daghang tagkwarta, kanang atong negosyo mo lambo, part na actually. Atong businesses mo increase, mo lambo, part po na siya. Kaya i-bless mo kita ni Lord eventually. Ang atong trabaho, mag-promote ta, magwapo atong trabaho, ma-secure ta, okay na. Part na sa promise ni Lord. Pero kabalo pud baka nga ang part pud sa saad sa Ginoo nga kita mamunga og mamunga ta, maayong bini ang ato ang bunga. It could mean also the fruit of the Spirit will be upon us. Galatians 5:22 sa manang fruit of the Holy Spirit. No? So makita nimo nga kana siya good soil, maayo nga yuta kay magmanifest ni siya nga bunga. Unsa man ang good soil? Galatians 5:22. Pwede ba to siya i-reflect? But the fruit of the Holy Spirit is? But the fruit of the Spirit is, di ba? Muni siya ang bunga pod nga makita nimo sa maayo nga tao. Muni siya ang magmanifest. Dili nga mapanalanginan ta, dili ingon nga maasinso ta, dili ingon nga ang atong negosyo mag-prosper. But also there is a kind of fruit nga magmanifest sa tuwa kung kita good person or good soil that is planted by the word of the Lord. That was planted by the word of the Lord. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Muni siya ang klase sa bunga nga dapat madayag sa atua. Kita nga Kristohanon, makaingon ta ba nga, kita gyud ang kanang maayo nga yuta ba nga natamnan. Ang binhi nga gitanom ni Lord sa atong kinabuhi, mitubo gyud siya. Unsa man ang tubo, unsa man ang bunga, kabahin niini kining bunga sa Espiritu.
Dapat partly mahimo ni siya natong practice. Para dili ma-question ang ato ang identity kay Christ. Daghan magumingon ba nga, Kristohanon din na siya, pero nga numang ingon ana man siya batasan. Tungod kay we fail to develop ourselves in this arena. Dapat kung Kristohanon ta, taod-taod ta nga gaalagad kay Lord. Nginatam na natag binhi, pulong sa Ginoo, kabahin sa mga bunga nga dapat naa sa tuwa, makita ni sa atong kinabuhi, ang bunga sa Espiritu. Gugma. Napangutan na mo kaugaling, may gugmaon ba ka? Katong kaaway nimo, makasuti ba kag I love you sa iyaha? Ay, dili jud mambet, oy. Sige lang, ako lang yun ang tunan. God bless you, no? In due time. Joy, malipayon ba ka? Daghag problema sa kinabuhi, pero bisag na ay problema, makahimo ba kag katawo o kalipay niini? Peace, malinawon ba ta? Ang atong panimalay, malinawon ba? Dili ba tagubot nga sige rag-away? Atong anak, musukol sa atoa. Kung atong anak, atong bana, atong asawa, magsigig bingkil, wala ang kalinaw din ha. So kung wala pa na siyang klase nga kalinaw, sugdi sa imong kaugalingon. Kay mo gawas na siya, mo transfer na siya eventually sa mga tao sa imong palibot. Patience. Pasensyosa ba ka? O dali ra ka masuko, dali ra ka mairita. Maglinya o niya, dugay pang imuha, mangita yung kag pamaagi nga makasingit ka kay, tukaya po nila ana, oy. Masuko ka dayon. Sa balay na ay medyo gagmay nga mga istoryahanay, musingka ka mo, isa imong tingog. Isog ka, yung murag na unsa, di ay, pwede raman istoryahon. Kindness, kaayo. Kana mag-extend ka og kaayo sa uban. Magiging empathy ka. Magkuhan ka ba? Mag-practice og empathy sa ngadto sa uban. Goodness, kaayo. Maayo ang kindness, goodness, kaayo. Okay? Faithfulness. Faithful ba ta kay Lord? Faithful ba ta sa atong partner? Faithful ba ta sa atong trabahoon? Diya sa simbalay nato. Ang uban wala gihimo, how about us? Are we still doing it, pursuing it? Bisag wala nang uban? Gentleness. Mga bana, gentle ba mo sa inyong asawa? Or asawa, gentle ba mo sa inyong bana? Or basig hangtod karon dali ra kayo mo singka kaysa mo storya og hinay. Adili mambet ang maginang natural kay amo magong tribo ingon ani, okay di ay kay ngana yung tribo. Pero kung yung tribo, dili gid mo ingon ana tapos hining ka kayo kapag bag-oy. Para magkinabuhi ta nga naa sa kabubuton ni Lord. Gentleness, self-control. Makakontrol pa ba ka? Kani mga driver nato kung grabing traffic, kay napay mga kuan kay mga uban nga mga sakyanan nga gasika-sika pod makakontroller pa ba ta? Si Pastor Ding until na may gina siya nga, ay Lord, yung siya nga, self-control is a virtue. Magkananay na siya, kaya kanang mag-uban ming duha. Tama good, actually tama good yung mga mulo. Tama yung mga observation, baka yung mga pedicab driver nga uban, mga tricycad. Pero yung kusayahan, sige na lang. Kaya kana magud sila, parang mo sa kuha, ano ro kay ko, humanitarian ba? Luoy mo nilang sakyanan, tricycle niya, kita tong sakyanan dako niya, luoy man kay siya dilihan. Dili tungod kay luoy sila, wala gid sila disiplina. Wala lagi sila disiplina, pero sagdi na lang guna sila, wala bitaw ta nagdali. Yan siya, okay, self-control is a virtue. Kaysa ginatest siya sa self-control. So sa buti pasabot sa good ground. Ang good ground is, they are willing to adapt change. Kining good soil, dali lang kay sila mo adapt og changes. Because they want to create a good version. They want always to have a better version of themselves. Kani pong mga good soil, ready po ni sila og correction. Muna nahimo silang good, kay before, dili sila ingon ana ka good. Ingan pa din niya ang akong note.
To be a good soil or to be a good person for God's planting and the planting of the Lord will grow, it takes not over time. It takes not overnight. It takes over time. That is why there is a called process. A process, a period of learning and growing. Muna nga, before ta mahimong good soil, wala man gyud actually automatic. Primero siguro kaniya ito wayside ta niya, nag-desire ta karon nga mahimo tang good soil. Dili na siya automatic, mag-submit lang gyud ta sa process. Kaya sa process, diha mangod ang learning o growing. Diha ang correction, diha ang pagtudlo, diha ang instruction niya. Kung kita teachable and willing ta to change, willing ta to adapt changes, eventually we will become a good soil. Remember this, ako gusto ko ni siya emphasize pag maayo. Before it becomes a good ground or a good soil, remember this, there is no shortcut of having a good soil. Wala joy shortcut. Naagin na siya proseso. It all starts in zero ground. It needs a process and preparation para mahimo siyang good soil. Ako makaingon ko, sa kuha lang ha, ako po di evaluation sa akong sarili. I am now a good soil. Pero before ko niabot ani nga level, daghan kog naagihan. Mutuin ko sa inyo ha ba nga, niagi mi sa thorny times. Naagi po mi sa time nga, lack of focus po mi ni muming stony and hard. And it could be some of us here is ingunan na atong situation. Pero sige lang, padayon ta. Ingon pa din eh. No infertile ground for diligent person. Kanang infertile meaning, dili siya maayo nga yuta, dili siya maayo nga tamnan. Pero kung kugihan ang tao, bisag unsa pa na siya diha kagahi, eventually moabot ang panahon, mahimo ra gyud na siyang maayong yuta. In due time. Sa lahipod nga bahin, no fertile ground for lazy person. Walay maayo nga yuta sa tamad nga tawo. It goes on to say, ingon ani siya, buti pasabot. Buti pasabot, ingon siya, ingon ani. Ako to siya gisulat, ganahan kay kung, ay pa din. Okay, dara. Ingon pa din mag-conclude na ko hapit ha. If you want to produce good thing in your life, the quality of our soil or the quality of a person who can be kita determines the quality of output or harvest. Kung gusto ta nga magbabungahon ta 100-fold, 60-fold, 30-folds, ang sekreto igsuon, kita gyud gihapon ang maghimo ani. Dapat maningkamot ta nga mahimutang maayo nga yuta for the planting of God. That we could be at trees of righteousness, the planting of the Lord. Kaya ang Ginoo mo tanong man gyud siya mga nga binhi sa tuwa. Pero it's up to us kung kana mga butang atong na-receive from the Lord, ato ba siyang i-put into application. It goes on to say in conclusion, ingo pa din kita nga mga tao, atong sabton kanuday, nga wala pa mahuman si Lord sa ato ang kinabuhi. Daghan sa ato dinhi siguro ikaw ang klase sa tao nga wayside pa. Wala i-focus. Unta wala no? Or it could be ikaw ang tao ba nga kulang ka og focus. Mudawat ka sa word ni Lord pero wala gyud application kaayo. Moadto lang ta sa church for the sake of kanang hearing the word of the Lord and to be blessed. Wala tay lalom kay nga pangandoy. Or it could be you are a thorny person na ang pulong sa Ginoo sa imuha gikuptan nimo. Pero wala ka kabantay nga along the way na apo day blessing si Lord nga gihatag sa imuha. Nya ka nang duha imuhang gigunitan, ang imong kasing-kasing nga mainiton kay nga nag-alagad kay Lord. And here comes imong blessing nga gihatag pud ni Lord overflowing. Yung wala ka kabantay ba nga, wala nimo matagaan o dako kaayo nga biliba
Unsa ang dapat nga priority sa mga butang nga imong nadawatan. Moto nga nawa ka nakabantay ang panalangin ni Lord, ang panalangin unta to para matabangan ta nga maggamit ta to the max. Monoy nagpaungot sa ato sa pag-alagad nga kay Lord. Kay mahimo naman siyang rason. That's why to be a good soil. Bahala kung sa atong sitwasyon kaniadto as we evaluate ourselves later on. O ikaw ba wayside person, ikaw ba thorny, ikaw ba stony person, bahala kung sa imong situation. But if you want to be a good ground for the planting of God's word, to be used by the Lord for His greater glory, decide it now. Mo decision ta. Ug unsa man natong i-pray kay Lord, Lord, tabangi ko. Nga akong kasing-kasing mangandoy sa imuha. Yes, Lord, naamang ko'y mga damgo. Na ko'y mga plano sa akong kinabuhi. Gusto ko ani, Lord, gusto ko ani. Pursue it. Padayon ana, kagibutang man ni Lord kanimo nga imuhang pangandoy. Pero ayaw gid kalimti nga unaha si Lord. Kasi si Lord ang makapahitabo sa tanan. Si Lord ang makatabang sa atua. Si Lord makahatag ka natong kaalam sa atong dapat buhaton ang insakto nga lakang para ang atong kinabuhi tulid. Kay ang plano sa Ginoo magmalipayon gyud ta igsuon. Ginabalik-balik yun ni kanunay si bisan kinsa nga preacher nga naa dili sa pulpito nagaingon sila. Ang plano sa Ginoo para kanatong tanan kaayuhan. Walay plano ang Ginoo nga dauton ta. So mingon ta ba Lord ganon na ang maning problema ha Lord dili naman ako kaya. Patyan na lang ko Lord. Dili gyud ka patyon sa Ginoo igsuon. At gusto pa man siya mag-learn ka sa mga challenges nga naa sa imong atubangan. Walay shortcut nining kinabuhi. Walay hayahay nga kinabuhi. Walay tao nga walay problema karon. Walay tao nga walay challenges karon. Kitang tanan na atay tagsa nagkadaiya nga problema nga giatubang sa atong kinabuhi. Apan ang atong gikinahanglan si Lord lang gyud. Siya lang gyud ang atong sangpiton, siya lang gyud ang atong saligan kay ang Ginoo nagingon sa dihang mutawag ta kaniya. Tubagon ta niya o gihatag niya kanato ang mga butang nga bisan kanusa wala pa gani nato siya makita. Mahanganghan na lang ta nga ihatag ni Lord sa atong kinabuhi. Apan lang ang gusto sa Ginoo karong kabuntagon, gusto niya ang imong kasing-kasing. Ikaw mismo mahimo kang maayo nga yuta para tamnan ni Lord og maayo nga binhi, para magbunga kini og 100-fold, magbunga kini og 60-fold, magbunga kini og 30-folds. That is the word of the Lord this morning. Manindog tang tanan mga igsoon.